Pinanindigan po ng Department of Justice kung bakit sila nag-file ng kaso, cyber libel at pagsisinungaling laban po kay Attorney Baligod at tinatawag na 18 Maleta Boys. Pakinggan po ninyo itong pahayag ng mga opisyalis ng Department of Justice. Prosecution Service, the panel of prosecutors strictly adhere to the rules of procedure. Nakaayon lamang sa sinusunod na tuntunin ng batas. Ito ang iginiit ng Department of Justice kaugnay sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso laban kay Attorney Levy Baligot at 18 Maleta Boys. Nagugat ito sa ilang reklamo na may kinalaman sa paggawa at pagpapalaganap ng isang pinagsamang sinumpaang pahayag, mga kaugnay na press conference at panayam, mga post sa social media at iba pang publication sa online. Sa isang post sa social media, tila nagpasa rin si Attorney Baligot laban sa DOJ National Prosecution Service na kung saan sinabi nito na mismong si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon umano ang nagsampa ng kaso upang makakuha kaagad ng warrant of arrest laban sa kanila. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., sa kabila ng ginawa nilang pagsasampa ng kasong cyber libel at perjury, hindi naman nila saklaw ang magiging pasya ng korte kung kailan ito maglalabas ng warrant of arrest. Sa punto na to, labas na sa kamay namin ang paglabas ng warrant of arrest. Yosep Ang mga P. korte na mismo ang may pasya kung ilalabas nila yung warrant of arrest. May personal assessment, no? Yun mga huwes kung may probable cause para ilabas yung warrant of arrest. Sa ganitong mga punto ng mga kaso, hindi kami na-involve, hindi kami, or minamadali ang mga huwes na gawin na kanilang tungkulin. Dagdag pa ng DOJ, nakabatay nila sa tuntunin ng batas kung kaya't sa magkakaiwalay na korte sa Metro Manila isinampa ang naturang kaso. Ayan kaya sinasabi natin di ba? Tayo naman hindi nagkulang ang channel na ito sa mga pagpapalaala na ang pag-aakusa kapag sumobra at walang basihan at pag binalikan kayo ng inyong mga inaakusahan, kayo yung makukulong, kayo yung mananagot. At yun ay nangyari ngayon. Isa po sa mga nag-file ng kaso, si dating Senador Trillanes, yan sa Department of Justice, at saka si dating National Security Advisor, si Pangulong Marcos, Secretary Ed Año. Kung hindi ako nagkakamali, nag-file din ng kaso dyan si General Katapang, National Inyo Bilibid Prison Director General. Marami po yung nag-file ng kaso before DOJ. Kaya nga nakapal yung kaso sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang korte. Dito pa lang yan sa DOJ. Mayroong mga direct filing sa korte na ginawa. Ang ibang mga inakusahan. Katulad nung ginawa doon sa Makati. Ang complainant sa Makati din sa kasong yan, na isa ay si Secretary Laurel ng Department of Agriculture. Ayan, cyber libel at saka perjury din. Nagkaroon ng warrant of arrest yan. Yan na nga yun ang nangyari ngayon. Binalikan na isa-isa ng mga inakusahan ng Maleta Boys yung sinasabing nag-deliver sila ng maleta at walang sapat na basihan sa tingin ng mga naging biktima or mga inakusahan nila kaya nagreklamo at nakita ng DOJ na mayroong probable cause kaya pinalang kaso. Nakita rin ang mga korte sa mga regional trial court na may mga basihan kaya may mga warrant of arrest na. Ayan ang nangyari. Yan ang sinasabi ko noon pa. Kakayanin ba ni Attorney Baligod na ipagtanggol ang kanyang sarili at maraming mga kasamahan niya sa iba't ibang korte dito sa Metro Manila at maging sa lalawigan? Dahil puro cyber libel lang ipinail. Yun yung pinail ni Congressman Adjong ng Lanao sa Mindanao. Doon pa niya ipinail sa Marawi City. Naku, pamasahe lang palang papunta roon ng 18. Malaking pera na. Wala naman silang taga-suporta ngayon dahil si Mike Defensor nakakulong. Si Marcoleta nakakulong. Si Alan Peter Cayetano hindi na tumutulong sa kanila. Yung minority ng Senado parang ayaw na rin kasi si Cayetano rin under investigation na ngayon. Sa flood control. Yan ang nangyari. Sabi ko nga noon, magiging kawawa lang sa dami ng kasong aabutin at kakaharapin itong mga Maleta Boys na ito. Pagdating ng araw, eto, isa-isa na. Pero dahil parte ng due process, di humarap kayo. Kasong kriminal po yan. Magastos ang trial, magastos ang abogado, abala sa oras. Ayan ang nangyari. Ngayon po, tahimik na yan Kasi wala na hong tumutulong sa kanila.
Dahil nakulong na nga yung mga dating tumutulong. Eh, itong minority ng Senado, hindi na rin na nakikialam. Dahil gusto nga ng Senado ngayon, Blue Ribbon Committee, imbestigahan sila. Ipatawag sila. Aba, nakiusap pa rin yung minority. Huwag na lang daw. Huwag na muna daw mag-imbestiga sa flood control. Nakita mo, nabaliktad na. Sila yung nag-iingay dati. Ngayon, sila na yung humaharang sa investigasyong gagawin ng Blue Ribbon Committee. Ayan ang sinasabi natin. Pag kayo'y nagpagamit o ginamit ng kahit sino at may kulay politika, maglalaglagan sa alanganing oras yan. Maglalaglagan sa area yan. Magkakanya-kanya yan sa bandang huli. At pag nagkanya-kanya, kayong may mga kaso, kayo rin po ang mananagot sa inyong mga kaso. Paano kayo tutulungan yan? Ayan ang sinasabi natin. Ganun pa man, hindi naman ang ibig sabihin na sinasabi kong ito ay tutol tayo sa isyo ng investigasyon. Hindi po. Lahat talaga imbestigahan. At yung sasabit sa flood control scam at iba pang proyekto nangyari sa ating bansa, kasuhan, ipakulong. Nag-aakusa na walang ebidensya, ipakulong. Inaakusahan na may ebidensya, ipakulong. Ganun po. Panagutin lahat. Yan ang rule of law. Due process under ng kasalukuyang gobyerno. Ngayon, napapag-usapan lang yung issue dahil pinanindigan ng DOJ, meron silang basihan kaya pinilang kaso. At hindi raw totoo na magkakaroon ka agad ng warrant of arrest kasi ang DOJ wala namang control sa warrant of arrest. Dahil ang nag-i-issue ng warrant of arrest ay korte. Ang DOJ, Executive Department. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ka na paliwanag na yan. Nagdududa raw si Atty. Baligod. Dahil yung daw Director General mismo ng National Prosecutor Service ang nag-file ng kaso para mapabilis yung warrant. Kalokohan naman yun. Hindi pwedeng diktahan ng DOJ at ng Executive Department ang korte para mag-issue ng warrant. Ang korte nag-i-issue ng warrant kapag nakita nilang mayroong probable cause ang ipinail na kaso ng kahit sino. Huwag nating pagrambulin. Pinagrarambol nyo kaya nalilito yung tao. Pero dahil man nakakaintindi naman tayo ng proseso, kaya pinapaliwanag ko. Attorney si Baligo, dapat alam niya yon. Kaya tama yung sagot ni Undersecretary Nicolas T. Ano sabi ni Nicolas Felix T.Y. ang DOJ? Wala kaming kontrol dyan. Hindi namin trabaho yan. Ang trabaho lang nila, mag-file ng kaso kung may ebidensya. Ang korte ay mag-i-issue ng warrant kung makikita nilang may basihan. Ganun po ang proseso. Ay mukhang pinopolitika yata ng iba eh. Sisiraan nyo ang DOJ. Ay ang trabaho nila mag-imbestiga dahil may complainant at mayroong inaakusahan. O, di ba? Ayan ang nangyari. Good luck sa inyo, Maleta boys. Yan ang kapalit ng inyong mga ginawa. Ay di harapin ninyo. Kung wala kayong kasalanan, ay di lalaya kayo at wala kayong problema. Pagka meron, abay mananagot kayo.